Hello mga mami! Welcome sa ating YouTube channel. Welcome back. Kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe para masubaybayan mo yung mga video na i-upload ko dito dahil itong YouTube channel nito ay ginawa ko para lang sa mga nanay of the world, 'di ba? Para sa mga momchi natin. So napakahalaga tong video na pag-uusapan natin, yung 7 stages of wealth kasi kailangan bilang nanay, alam natin kung ano na ba yung stages of wealth tayo. Para sa ganun, alam natin kung ano ba yung next stage of wealth yung dapat nating targetin. So, panoorin po natin hanggang huli. I hope makatulong to kasi napakahalaga na alam natin yung stages of wealth natin, yung stages of wealth para alam natin kung saan ba tayo patutungo. So, panoorin. So, syempre, bago tayo magsimula, mga mommies, so, magpapakilala muna ako. Ako si Ana Del Coto, so, taga Tugigaraw, Cagayan Valley ako, dyan sa Pilipinas. So, currently, nandito ako sa New Jersey, USA. So, isa akong caregiver dito sa Amerika at isa din akong Certified Associate Financial Planner at isa din akong Senior Marketing Director sa IMG at isa din akong financial educator. Isa na rin akong entrepreneur at isa na rin akong investor. So, napakahalaga itong pag-uusapan natin ngayon. Kasi pag-uusapan natin yung 7 stages of wealth kasi parang pagmamaneho lang yan eh. Kung hindi mo alam yung pupuntahan mo, 'di ba? Gagamit ka ng navigation. Pero yung navigation, kailangan alam ilagay mo muna kung ano yung current location mo, then ilalagay mo kung sa kay ano yung destination mo. So ganun din sa pagbi-build din natin ng wealth, no? Napakahalaga na matutunan natin itong 7 stages of wealth para i-assess natin, no, tanungin natin yung sarili natin, saang stages of wealth na ba tayo. Para sa ganun, alam natin kung ano ba yung next stages of wealth yung dapat natin targetin. So, umpisahan na natin. So, yung 7 stages of wealth ay galing ito sa galing ito kay Dan Lok, isa itong um, entrepreneur, no? Isa siyang Asian. So, si Dan Lok ay isa siyang entrepreneur, lalaki, Chinese. So, kinuha ko itong 7 stages of wealth kasi napakaganda siya at kailangan malaman natin mga nanay itong 7 stages of wealth na to. So, umpisahan na natin. So, yung first stage, ang tinatawag dyan, tawag natin dyan is financial struggle. Na kung saan, ay yung karamihan sa ating mga nanay, di ba, yung income natin is little to none. Ito yung mga nanay na nagpa-part-time or di kaya ito naman yung mga nanay na maasa na lang sa pinapadala ng mister. 'Di ba? Kung nag-abroad man si mister or kung ikaw naman yung nanay na stay-home mom na paraket-raket na lang, ito yung nasa stage 1 ka. Kapag tatanungin ka kung meron kang emergency fund, sasabihin mo, ano yun? Hindi ka familiar sa emergency fund at saka pagdating sa utang, meron kang zero borrowing of power. Ibig sabihin, hindi ka nakakautang. Kung kailangan mo ng pera, walang nagpapautang sa'yo dahil alam nila na hindi ka makakabayad. Pagdating naman sa investment type, wala kang ni isang investment. At yung source of income mo nga, yung sa tulong galing sa government or galing sa pamilya. At yung stage 2 naman, kapag ito naman na yung financial survivor. Ito naman na mga nanay, ito naman na yung meron kang trabaho. Yun nga lang, yung living paycheck to paycheck, ibig sabihin, eksakto lang yung sahod na meron ka sa mga gastusin na meron kayo. So, pero kahit papano, yung emergency fund nyo, meron kayong 1 month living expenses. Kung magkano man yung monthly na gastusin ninyo, meron ka na itabi sa bangko na good for 1 month. At yung utang na meron kayo, dito na yung meron kang personal loan at credit card. At yung investment type na meron ka naman dito, yung paniniwala mo is yung pagtaya ng loto or yung wedding or ganun. 'Di ba? Uso yan eh.
pagtaya sa loto, yan yung investment type na meron ka, na alam mo pamamagitan ng loto is um, diyan ka yayaman. Yun. At yung source of income mo, yung trabaho na meron ka. At sa stage 3 naman, financial stability. Ibig sabihin, yung gastusin na meron ka is mababa siya, no? Yung income na meron ka is medyo malaki na compared sa expenses mo. Kung dati sa stage 2, sakto lang yung income mo sa gastusin mo. Ngayon naman, medyo malaki. Kahit lumaki konti yung income na meron ka. Halimbawa, yung income mo per month is nasa 15,000. Tapos, yung gastusin mo na lang ay nasa 14,000. So, medyo malaki konti yung income na meron ka. At meron ka ng 3 months na emergency fund. At yung utang na meron ka na dito, yung pabahay, di ba? Kasi number one, yan yung goal nating mga Pilipino, di ba? Kaya kung nasa abroad man tayo, yan yung number one na ginagawa natin, magpatayo ng bahay. At yung investment type na meron tayo is savings, yung pera natin sa bank account, or di kaya yung time deposit na tinatawag. At yung source of income natin, ito na yung yung professional career, 'di ba? Dun sa mga nanay na nagtuturo, yung mga teacher, ano man yung profession na meron ka, 'di ba? Na nagwo-work ka sa kaya ko, nagwo-work ako bilang caregiver, yan yung profession ko dito sa Amerika. Or di kaya ito naman ay yung traditional business, yung mga nagbebenta na mga nanay, yung nagbebenta ng kakanin, nagbebenta ng mga lutong ulam, nagbebenta ng mga hindi pa luto, yung parang vegetable yung talipapa. Ito yon, nasa stage 3 ka. So, tandaan natin yung stage 1 to 3, ito yung time for money, yung kapalit ng oras natin, yun, doon nakabase yung income na meron tayo. So, yun nasa stage 1 to 3, 89% kabilang dito. So, imagine that yung population natin, nasa 89% yung kabilang dito na stage. So, yung stage 4 naman, ito na yung financial confidence. Ibig sabihin, mas malaki na yung income na meron ka. Halimbawa, yung mga nanay na stay-home mom dati or yung mga nanay na nag-work dati sa Pilipinas at pumunta sa ibang bansa, tapos yun, no, umangat ng konti yung sahod. Kung 15K yung sahod sa Pilipinas a month, dito na sa stage 4, nasa 25, 30K, ganun na yung sahod dito per month. At nakaipon kahit papano ng 6 months na emergency fund. At yung utang na meron ka, on time kang nagbabayad. Diba? So, nasa stage 4 ka pag ganun na. At yun nga, yung investment type na meron ka, yung bahay na meron ka, at saka yung retirement plan na ino-offer ng bansa natin, di ba, yung Social Security, kung anong mang pension na ino-offer sa atin. So, yan yung investment type na meron ka. At yung source of income mo dito, yung base sa skills na meron ka. O, hindi na oras yung basehan ng sahod ng pera mo dito or di kaya base sa skills na meron ka. Kung programmer ka or engineer ka, di ba? Or ano na yan, meron kang special skills na kung saan, yun yung source of income mo. Si stage 5 naman, mas malaki lalo na yung income na meron ka. Kasi nakakapag-invest ka yung 20% dun sa income mo, nakakapag-invest ka na at saka may 1 year ka ng emergency fund. At dito, wala ka ng consumer debt. So, nabayaran mo na lahat yung utang na meron ka. Consumer debt to Saka yung investment na type na meron ka is yung nag invest ka sa sarili mo para ma-develop mo palalo yung skills na meron ka at meron ka ng cash flow dito. Cash flow, ito na yung galing sa investment na meron ka kasi 'di ba nag-iinvest ka ng 20%. At madami ka ng high income skills, hindi lang isa, various. So, madami ka na. Kung nasa
Yung stage 4 to 5 naman, ito naman yung skills for money. Kanina, nabanggit ko, stage 1 to 3 is time for money. Ito naman, skills for money. At 10% lang ng population ang kabilang dito. So, yung stage 6 naman, financial independence. So, lahat tayo, ito yung pinaka-aasam natin na bilang nanay, di ba? Na makapunta dito. So, dun sa mga nabanggit ko, kung hindi nyo pa gaano naintindihan, balikan nyo lang ulit tong video na ito para i-assess nyo yung sarili nyo from stage 1 to 7 kung saan ba kayo kabilang. Itong stage 6 naman, financial independence, na kung saan may cash flow from investment, na kung saan yung interest ng investment na meron ka, yun na yung nagko-cover ng mga gastusing meron ka. At meron kang 2 years na emergency fund. At yung utang na meron ka dito, ito na yung good debt, 'di ba? Meron silang tayong tinatawag na good debt and bad debt. Ito naman, ito yung utang na nagge-generate ng income. Halimbawa, ang investment type, ito na yung mga paupahan. Yung mga stock market, mutual fund, ito na yun. At yung source of income mo nga, galing na sa asset na nabili mo, yung real estate, yung mga paupa, at hindi lang sa asset na meron ka, pati na yung skills na meron ka. So, stage 7 naman, ito na yung financial abundance. Na kung saan madami ka ng sources of income, di ba? Multiple stream of income na dito. Tapos yung cash flow mo, yun nga, dito mo na kinukuha yung mga gastusin mo, yung basic needs mo, di ba? Pang travel, ano man yung mga gastusin na meron ka, luxury life na meron ka na pag nasa stage 7 ka na. So, yung goal ko, kung bakit ginawa ko itong video na ito at ginawa ko itong YouTube channel na ito ay sama-sama tayo na makarating dito sa stage 7. So, i-assess nyo yung sarili nyo, anong stage na kayo sa 7 stages of wealth, tapos ano yung next stage na gusto nyong marating. So, personally, nasa combination of stage 1 to 4 ako. So, dun nagka-combination nun. No? Kasi meron akong investment na, meron akong emergency fund, dahil din sa pagiging financial educator, dito ko din ako natuto kay IMG, di ba? So, yung target ko talaga is from stage 4 to stage 5, and then from stage 5 to stage 6 and stage 7. So, one at a time. So, itong stage 7, 'di ba, may 5 years ka, o tignan mo, hindi lang nakukuha. Dapat dito, kung ano yung napapansin nyo, 'di ba, habang tumataas yung stages of wealth nyo dito, tumataas din yung emergency fund. Kasi dito sa stage 7, 5 years of living expenses ng emergency fund na meron ka. At yung utang mo naman dito, ito yung klaseng utang na nagka-create ng income. Aside sa real estate na investment, meron ka ng business dito, at ito na yung stock market din. Meron ka din stock market. At yung source of income mo, yung asset na meron ka, yung ano man yung mga ari-arian na meron ka na nag-generate ng income, no nasa stage 6 ka, saka yung mga business, negosyo na meron ka, at saka yung mga financial market, yung gaya ng stock market, mutual fund, bond market, di ba? Iba't ibang klaseng investment. At meron ka ng business ownership na dito. So, napakaganda. So, yung mentor natin mismo sa IMG ay nasa stage 7 na sila. Kaya gusto nilang ipalaganap yung IMG financial education para madami silang mahila sa stage 6 and 7. Kasi ito na yung gusto natin, 'di ba? Dapat yung pera na yun nagtatrabaho to create money. At sad to say, sa stage 6 and 7, only 1% yung kabilang dito na mga Pilipino, mga nanay. So, napakahalaga na i-work out natin, no? Kaya sabi nga ni IMG, no? Sabi nga ni Larry Winget na di bale kung saan tayo nagsisimula, ang mas mahalaga kung saan tayo patutungo, 'di ba? It's not how you start,
That matters is how you end up. So, kung saan ba tayo patutungo. So, si IMG is a new world of possibilities. Yung goal po ni IMG is tulungan niya po yung mga nanay na gustong tulungan ng kanilang sarili. Ito yung tinatawag nilang DIY or do it yourself. I hope meron kayong natutunan dito sa video na ito about sa 7 stages of wealth. Thank you for watching until the end. You can follow me dito sa nakikita nyo sa website ko, sa FB, and you can scan also this QR code to learn more. So, thank you again mga nanay. So, I'll see you in my next video. Bye-bye!